Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado. Magandang hapon ni Isabela. Sumasa inyo na naman ang panibagong episode ng ating palatuntunang Isabela. Connect ka dito. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang, upang pag-usapan ang mga mahalagang impormasyon at serbisyo publiko. Mga dyan, partner, at syempre, kasama nyo rin po ang inyong lingkod, Faye Andres, at para sa araw na ito, isang napaka-importanteng usapin muli ang ating tututukan na may kinalaman sa seguridad, sa batas, at sa pagiging responsableng pagmamayari ng baril. Naman, ako magandang hapon na partner. Kaya naman sa ating mga ka-Isabelenyo, pag-uusapan din ho natin ang pagkakataong maging legal nga, no? Ang inyong mga armas, partikular ang inyong mga baril na nabanggit ho ng ating home partner sa pamagitan ng inisyatibo ho yan ng pamalang palalawigan ng Isabela through our Public Safety Office headed by Sir Kim Patrick Agbayani. Kasama naman ho ang iba't ibang PNP stations and PNP National Support Units ay muling ilulunsad ho ang taunan na ELTOF Caravan at para ho sa ating malalimang talakayan, isang opisyal ho, no, hindi lang isa kundi dalawa, mula ho sa Isabela Police Provincial Office o IPPO, ang ating panauhin na handang magbigay linaw sa gaganaping license to own and possess firearms sa ELTOF Caravan at sa kampanya laban ho sa mga illegal na armas, partner. Opo, at ibigay po natin ang mainit na pagtanggap natin sa ating butihing panauhin, isa sa ating panauhin, walang iba kundi ang Deputy Provincial Director ng IPPO, si Police Lieutenant Colonel Gary Matagay. Sir, welcome po sa Isabela Connect ka dito. Magandang hapon. Yes, ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Faye. At kay Sir Ezekiel, magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una, bago po natin umpisahan ang talakayan para mabigyan linaw ang ating mga kababayan, gusto ko pong batiin ang ating butihing governor kay Sir Rodolfo Rodito Albano. Magandang hapon po, sir. Of course, ang aming napakasipag at very supportive, ang aming regional director kay Sir Antonio P. Maralag. Magandang hapon po, sir. At the same time, ang aming butihing provincial director kay Sir Lee Allen Bauding. Sa ating pong taga-subaybay, magandang hapon po sa ating lahat. Nako, maraming salamat ho, sir, no, sa oras na kayo ho'y napasama ho dito sa aming palatuntunan. At syempre, kasama din ho natin once again ang tagapagsalita ho ng Isabela Police Provincial Office. Walang iba si Police Captain Scarlett Opinio. Ma'am, once again, welcome back sa Isabela Broadcast Center. Ayan, isa po nga maulan na hapon po sa ating lahat, sa lahat po ng masugid na taga-subaybay ng ating programa ng Isabela Connect ka rito. Ayan, napakasarap po ng pakiramdam, Sir Ezekiel, dahil sabi ko nga hindi ito yung magiging una na pag-bisita ko po sa ating studio. Ayan, so binabati ko po lahat ng masugid po nating mga taga-subaybay at sana, sabi ko nga sa mga palagi po nating interview, pakinabangan po natin yung ating pong talakayan at gaya po ng nasabi ni Sir Ezekiel kanina, kung may katanungan po kayo, ayan, pwede nyo po nilang ilagay sa comment section po natin at sisikapin po naming masagot po itong lahat. Naman. At syempre, no, partner, at syempre sa ating mga viewers, sila ho ang ating mga panauhin na magbibigay ho ng komprehensibo at napapanahong impormasyon, no, tungkol ho sa mga serbisyo ng PNP at sa estado ng seguridad ng lalawigan ho ng Isabela, partner. Yes, at syempre para tuloy-tuloy na ang ating diskusyon ngayong hapon na ito, partner. Diretso na tayo, no, sa unang katanungan. Sir at saka ma'am, ano po yung pangunahing layunin ba nitong gaganapin nating ELTOF Caravan dito sa lalawigan ng Isabela? At sa tingin niyo po, ilan pong mga residente ng Isabela yung inaasahan niyo pong magdadagsaan at mag-a-apply sa pagre-renew ng kanilang lisensya? Sige, Ma'am Faye, napakagandang tanong po. At the same time, in behalf of Provincial Office ng Isabela PPO, napakaganda po yung layunin ng ating gobyerno through the Philippine National Police na magkaroon ng ELTOF Caravan. Actually, ito po yung gusto mangyari ng ating
pamunuan lang sa PNP nang sa ganun, unang-una, mailapit, maipamahagi at the same time, magkaroon po ng pagkakataon yung mga kababayan natin na mai-renew, at the same time, mag-register ng kanilang mga issued firearm, which is yun naman po yung pangunahing layunin natin na lahat po tayo in a way of convenience na mapadali po yung pagpoproseso sa lahat po ng gun holder at the same time yung responsible owner ng baril natin. Yun po sa amin, Ma'am Faye at saka Sir Ezekiel, opo. Pero kapag mga ganitong mga LTOF caravan, di ba, Sir Mataga at Ma'am Tupinyo, ito kasi yung panawagan ng PNP na kinakailangan nyo nang i-grab yung opportunity na ito. Parang one-stop shop. When we say LTOF caravan, ano ba yung mga services kaya na napapaloob ho dito? Kasi kapag walang LTOF caravan, very hectic, crucial ata yung gagawing mga proseso ng mga gun owners ho natin. Which is kapag may LTOF caravan, parang isahan na lang. Ano ba yung mga services ho dito? Opo, Sir Ezekiel, ito po yung one-stop shop where in fact lahat po ng kaukulang serbisyo na binibigay ng PNP dito, binibigyan namin ng din at the same time sa serbisyo na pwede namin ibigay dun sa mga kababayan natin. Unang-una, 5 po yung involved dito na agency which is sa PNP itself alone. Unang-una sa RCSU natin, dun sa main in charge, dun sa renewal, at the same time yung mga bagong nag-a-apply para magkaroon po ng lisensya ang kanilang mga kaukulang baril, which is the RCSU 2. Unang-una sila po yung in charge dito. At the same time, involved po dito yung Regional Finance Service Office natin. At the same time, yung forensic group natin para sa kaukulang resulta kung yung sinasabi natin yung sa drug test na part nito. At the same time, yung medical dental and unit ng regional office to natin, which is ang pangunahing tasking nila is doon sa pagkakandak po ng neuropsychological examination. So, kasama po yun. So, Sir Ezekiel, actually, ito yung collaborative effort at the same time, hindi lang po sa part ng PNP, bagkus sa part din ng other organization para maipakita natin na we are willing enough na i-cater po, especially dun sa mga gun holder natin na gusto pong magkaroon ng kaukulang papeles at the same time dokumento para masabi nating legit sila na humahawak ng baril sa ating bayan. Apo. Mampaya po. Ayan, gaya nga po ng nabanggit ni Sir Gary po kanina, no? So yung mga nanonood po ngayon, siguro po tangkilikin po natin itong ganitong mga aktibidad kasi gaya nga po ng nabanggit, one-stop shop na po siya. Hindi po na po natin kailangang pumunta pa po sa iba't ibang agency. Iisang lugar na lang po, isang araw na lamang po. So sana po wag po nilang palampasin ito. And kunin na rin po nilang pagkakataon na ito na lahat po ng mga gun owners, gun holders po natin, yung mga expired po ang license po natin, sana po sumunod na lang po sila sa atin po, sa mga ipinapatupad po natin na batas para ho sa hindi ho tayo magkaroon ng problema in the future. Kasi alam naman po ang PNP, panay-panay po ang mga campaign po natin sa Against Loose Firearms, Sir Ezekiel. Napakaganda naman po talaga ng layunin nitong caravan na ito para less hassle nga naman, partner, para sa ating mga kababayan. So, talking about the requirements naman, ma'am, dumako tayo sa mga essential documents na kailangan nilang dalhin para sa pagre-renew or pag-re-register ng kanilang mga firearms. At dahil nga po, syempre, nasa digital world na tayo, meron na po ba tayong tinatawag na online pre-registration para po sa ganitong application? Ma'am, it's open. Lahat po medyo tayo, advanced technology na po tayo. But of course, in the application of renewal, at the same time, new applicant for the license holder of firearms, sad to say, ma'am, na wala po tayong pre-registration. However, meron po tayong mga requirements for that matter. Actually, meron akong kopya dito, ma'am, pero kaya lang, mapapaaba kung babasahin natin lahat. Anyway, this is available online. If you would browse the Facebook or any account intended for this
kumbaga activity ata ma'am, sa CSG mismo, meron tayong online available doon po sa requirements. But nonetheless ma'am, on our part, sa provincial office, we will give you update or copy ma'am for the said requirement. Actually ma'am, kung mamarapati, meron po kami kailang parang mahaba po ma'am, just in case ma'am. Kasi, Siguro yung mga ano na lang, yung mga essential yung na mga lang. major, Oo, yung, mga major. yung kumbaga ito yung mga bagay na madalas nakakalimutan kumbaga ng mga ano natin. Sir and ma'am, ma'am Faye, saka Sir Rexigel. Actually, sa mga kababayan natin, please be informed at the same time. Sir, baka pwedeng i-post nyo ulit, screenshot nila. Ayan po. Sir, ma'am, baka pwede po natin ayan. basahin. Mga diba? Requirements natin. Ayan. Oh, So, ito pwede yung nyo mga na requirements. Oo. Siguro, unahin natin, no, Ma'am Scarlett, siguro, yung mga requirements natin dito. Ayan, Sir Ezekiel, mabilisang basa na lang po tayo. Total, naka-flash naman po sa screen natin. And at the same time, para Sir Ezekiel, yung caravan po natin at yung mga requirements, naka-post po yan sa mga official FB account ng lahat po ng police stations po natin dito sa Isabela. So, pwede lamang po nilang i-visit. So, yung pinaka-kakailanganin po natin, yung mga neuro exam po natin, drug test, yung LTOF application form po natin. And of course, yung mga kailangan din po, yung NPC or National Police Clearance po, pumunta po tayo sa ating mga police stations po, yung PSA birth certificate, and of course, yung barangay certificate or yung clearance for LTOF. Ayan, ilan lamang po yan, Sir Ezekiel, sa mga kakailanganin po natin. Oo. Napansin ko lang dun sa just keep posting it, no? Dun sa drug test, PNP Forensic Group, usually may mga drug test kasi na yung validity is mga ilang araw pa siguro yun yung tanong, no? Although I'm not a gun owner or holder, pwede daw pa bang gamitin yung, for example, bukas yung LTOF caravan, kaka-drug test ko kahapon. Can I use it? As prescriptive period nung given na certification. Or on that day po dapat yung result? Opo, Sir Rexikel, depende po dun sa nagkakandak ng drug test. However, as much as the PNP is concerned, we always consider as long as ito po yung PNP accredited unit or agency, those who are conducting drug tests. Anyway, kaya nga po tayo one-stop shop dahil Sir Rexiel, Ma'am Faye, unahin ko na yung number 1, yung neuropsychiatric exam. Sa one-stop shop, andun na po yun. Yung drug test, andun na po yun. Yung notarized LTOF, andun na po yun. Yung affidavit undertaking, andun na po yun. Yung government ID lang po ang dali natin. At the same time, yung number 7, yung certificate of gun safety, andun na po yun dahil one-stop shop po tayo. Which is, ang sinasabi natin dito, minimum of 30 minutes. Lahat po yun, nakakomply natin. That is why the PNP itself alone is doing their best para po those requirements which is really required sa part pa lang ng PNP as much as possible, we give priority lalo na ito yung one-stop shop. Other than that, siguro part na rin po nung nag-a-apply yan. Kagaya ng proof of income na which is hindi po part ng PNP, paano natin na i-provide yan? I'm about to ask partner sana. Sir and ma'am, kung kunwari ako, gun holder ako, gaano ba katagal yung proseso? Ano yan, tatagal ba ng isang oras? Sir Ezekiel, actually, the commitment of CSG through my contact person in regional office, which is actually Sir Ezekiel, I am part of the one-stop shop. During that time, less than 4 years po ako naging finance service. Kasali po ako sa nagre-resibo. Ang sa amin po kasi is at least 30 minutes po. Yun po yung pinaka minimum time average allotted time po doon sa nag-a-apply as long as complete po yung documents. At the same time, siyempre sir, sabi ko nga, nauna po sila doon sa pila. Opo yun, sir. Partner, singit ko na lang, no, speaking of finance,
may kanina may nagtanong, takitanong nga po kila sir at ma'am kung magkano naman ang gagastusin. Siguro may baril to, no? Magkano ba yung kabuang gagastusin ho niya kapag handa sila, partner? Oo, magkano Actually, sir? This is a minimal part on those applicant. It depends on the application itself. Meron po tayong mga new applicant. At the same time, meron po tayong new renewal. Sa amin po, kasama ko si Ma'am Scarlett Tupino, our PIO on Isabela Police Provincial Office. Meron po siyang detail amount to be paid during the conduct of caravan, which is, sabi ko nga, magkaiba po yung babayarin yung bagong nag-apply at the same time yung magre-renew po ng ayun. kanilang Naka-flash na. bayarin. Sa mga kababayan natin, please lang po, hopefully, paki-screenshot na lang po mga ma'am and sirs. Oo, pero for siguro, our guidance po. Thank yes, you po. sir. Sir, siguro, no, pa-explain na lang, together with Ma'am Scarlett, yung yung kung paano yung nasa table na yun. Kasi, ba't na maghalatan partner na wala tayong baril eh? Oo, syempre. Oo. May type 1, type 2. Ibig sabihin yan, iba-ibang klase ng baril. Oo. Yes, Ma'am Faye, no, nakadepende po kasi yan kung ilan po yung firearm po na i-register po natin dyan. So makikita po natin dyan sa screen po natin. Take note, Sir Ezekiel, yung atin pong mga senior citizens, 20% discount po sila. Ayan. At syempre, pag senior citizen po sila, priority po sila. Oo, pero ang tanong, ma'am, pwede ko bang gamitin yung senior citizen ID ng nanay ko? Pero nakapangalan sa akin yung Hindi po. Dapat Kailangan nakapangalan. personal. Oh, okay. Sige, ma'am. Go ahead po. Yan po. Bali, kikita po natin sa screen. Ayan, pag mga private individual po tayo, yung maximum of 2 firearms po natin is 1,000 sa 5 years and 2,000 for the 10 years po. Yan po. So yung printing po ng mga cards po natin, nakalagay po kasi dyan, sir, is 200 pesos po. So nakadepende po yan, Sir Ezekiel, kung ilang firearms po yung kanilang i-renew. So sa isang baril, kung wari, meron akong isang baril, ma'am. So matotal, nagre-range sa magkano yung gagastusin ko lahat? Saka napansin ko, partner, nakadepende rin kung gaano katagal. Kung yung 5 duration, years or 10 years. Ganun po ba yun, ma'am? Depende sa'yo. So mamimili. Hindi yung parang pag nagre-renew tayo or nag-apply ng lisensya is automatic Naka-fix. 5 years or 10 years. Ganyan. Dito, discretion po ng owner kung 5 years or 10 okay. years. Di 10 years na lang ako para hindi ako maabala, di ba? Oo, di ba? Times 2. Twice. Pero linawin ko lang, sir, ma'am. ma'am, no? This is exclusive for license. Hindi naman sa permit to carry, iba yon. Yes, Sir Ezekiel. Actually, yung permit to carry firearms outside the residence, it is a different transaction, which is actually ang application natin dito is from the office of the Chief PNP. Meron tayong PTC4 officer intended for that activity and the same time intention para makater po yung ating request doon sa said activity or requirement. Kasi yung license to own and possess firearm, it is different dun sa permit to carry firearms outside residence naman po. At the same time, may corresponding payment. Actually, this is a very minimal. At the same time, sa part po ng PNP, as much as possible, we are catering all of these transactions so that, yun nga, ang gusto namin talaga, serbisyo publiko. Para mabigyan pansin po at mabigyan po ng magandang karampatang serbisyo doon sa mga kumukuha po sa atin ng mga lisensya, kumukuha sa atin ng serbisyo at the same time, yung mga certificate so that we are always exempt to carry firearms doon sa part natin, Sir Ezekiel. Ang mahalaga kasi bottom line dyan, license mo na bago yung Tama po, sir. Permit to carry. Huwag mo munang alalahanin yung permit to carry kung hindi wala ka pa namang license, di ba? Anyway, Ayan. partner. Yeah,
Talking about ano naman tayo, sir? Oo. Campaign against loose firearms na tinatawag natin dun sa pangkalahatang sitwasyon po ng ating seguridad at kampanya ng IPPO laban sa mga illegal na armas. Pero partner, sorry to interrupt you, no? yes. Sa mga viewers ho natin, although no, magsishift ho tayo ng ibang topic ho muna, but if you have questions no regarding Pwede sa silang, Health of Caravan, just leave Magpahabol. your questions sa comment box ho natin, then babalikan ho natin kung meron. Partner. Yes, ayan. So, continue tayo. Sir, mula po noong simula ng taon o nitong huling quarter po, ilang loose firearms na po ang na-confiscate o naisuko dito po sa buong probinsya ng Isabela? At ilan na pong naarestong individual kaugnay nga po sa paglabag nitong RA 10591 or ang tinatawag nating Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act? Sige, Ma'am Faye, very thankful kami. This is part of information dissemination at the same time to inform the public, especially in Isabela Province. Actually, ito nga yung pagkakataon sa amin at nagpapasalamat kami kay Sir Ezekiel, sa iyo Ma'am Faye, through the effort of provincial government to inform the public. Actually, meron po tayong category in terms of accomplishment sa firearms natin. Meron tayong sinasabing kontraboga at the same time bilang boga. Pag sinasabi natin kontraboga, ito yung mga operational accomplishment ng PNP in which we are trying to locate at the same time magkaroon po tayo ng accomplishment doon sa mga sinasabi nating baril na unaccounted ng PNP. Pag sinasabi naman pong bilang boga, ito yung mga baril na in the first notion at the same time on the data of the PNP, this is being, kumbaga, nakadatos na sa atin yan. Kumbaga, ang binibilang namin dito, dahil bilang boga, binibilang namin dito yung totoong baril na which is nasa possession ng Isabela constituents natin. Ang gusto namin mangyari dito is binibilang namin in the way na nakaregister na ba, na-renew ba, or na-deposit na ba to just because they are not, kumbaga hindi nila ito na-renew. For the accomplishment, anyway, magbibigay lang po ako ng data which is available naman po sa amin dito on the part of intelligence operation effort ng ating PNP. Meron tayong mga confiscated at the same time recovered na baril which is ito yung categorized as unlicensed firearms. As of January 1 to October 20, ito po yung datos natin. Meron po tayong 75. Na ito yung mga baril na hindi man siya lisensado, wala talagang record sa PNP, bagkus na-recover at the same time nakuha ng PNP natin. Compared to last year, napakalaki po yung agwat nito which is from 57 unlicensed firearm has been confiscated and recovered. Ngayon po 75 tayo from January to October po. Ayun po yung comparison ng data natin. But on kontraboga which is surrendered, ito po yung mga unlicensed firearm natin na ito yung mga baril na in-encourage natin due to the operational accomplishment of our local police station through effort sa police community relation natin na sinasabi natin na nagkakaroon po ng dialogue, barangay visitation at the same time through the effort of our local government unit na please surrender your firearms whether licensed, unlicensed or expired. But ito po yung datos natin sa mga unlicensed firearms na wala pong papel, from 291 just from January 1 to October 20 of this date compared to January 1 to October 20, 2024, meron tayong 243 against 291 accomplishment. So, ibig sabihin, kung tayo, positive tayo, packet po tayo ng accomplishment. Which is a good indicator that our constituents in Isabela, which is, sabi nga namin sa PNP, we cannot do it alone unless the constituents or every member of Isabela in the province of Isabela na nakipagtulungan sa atin at napakaganda pong accomplishment sa part ng PNP.
So sa bilang boga na natin, which is deposited firearm, which is ito naman yung category na on the part of the PNP, we are kumbaga alam namin kung sino yung mga may hawak ng baril, although they are licensed, but of course with the status of expired, ito yung bilang boga natin. Alam namin na sila ngayon firearms holder, although with the span of time baka hindi po nila ma-renew at hindi sila mag-submit sa amin para i-deposit yung mga firearm, they are subject for a police operation. Usually yung nangyayari dyan, search warrant. So from January 1 to October 2024, meron kaming 351. So open na mas mababa ngayon from 2020 330. That is a good indicator na lahat po ng mga firearms holder natin dito sa Isabela, they are doing their part to be a good citizen, following orders, at the same time nakikipag-cooperate sila sa PNP para lang po ma-renewed yung expired license ng firearms nila. Sir Ezekiel sa Ma'am Faye. Oo. Maliban dyan, no, na good indicator na nabanggit ninyo, sir, it shows na with that numbers, no, partner, ang mga kapulisan natin dito sa Isabela is very active and serious pagdating sa kampanya kontra loose firearm. But, to add lang ho, no, pinag-usapan pa rin ho natin ng Health of Caravan. May mga amnesty ho ba, sir, ma'am, o programa ba ang Isabela Police Provincial Office para ho sa voluntary surrender ng mga expired o unregistered na baril bago ho ang caravan? Kung meron man, ano ho yung process? Po, Sir Ezekiel, actually the amnesty itself, it's so very hard to, siyempre, hindi po natin level, paano i-declare yung pagiging amnesty. But on the part of surrendering, actually ang PNP, meron kaming programa dyan na meron tayong yung sinasabi nilang LCAC doon sa part ng government to end local communists and other atrocities, na pag nagsusurrender po yung individual, especially nagiging member siya ng dati yung sinasabi nating sad to word and sorry for the quotation of word na NPA, makakaliwa. But it is reality na sa part natin na pag nagsusurrender sila, may kaakibat at the same time incentive galing sa gobyerno. So sa amin, anyway, malaking bagay pa yun. As long as na mga kababayan natin gustong tumulong sa gobyerno natin, not because I am the DPDA, just because meron pa kami PD, RD, but hopefully matulungan po natin sila in a way na magbo-voluntary surrender sila. Not just because meron silang gawaing mali, but because meron silang baril na hindi, kumbaga, sa part nila, nagiging threat, hindi lang dun sa personalidad nila, kundi nagiging threat just in case man may mangyaring hindi maganda, mas maganda, isurrender na lang sa ating kapulisan. Actually, hindi lang naman po PNP. They can always surrender to our any government entity, from barangay tanod, barangay captain, Sangguniang Bayan, to mayor, especially to our governor, and of course, to our, yun nga, lahat po ng agency na involved dito sa activity natin na kailangan may peace and order. Ayun po, Sir Ezekiel. Nako. Anyway, siguro, no, partner, may mga comments tayo dito. Yes, we have additional information coming from the Provincial Public Safety Officer himself, Sir Kim. Hello, Sir Kim. Patrick Agbayani. Yes. Sa mga nagtatanong kanina ng mga fees, other fees, no? Para bukas, meron tayo dito sa neuropsycho exam, 1,200. But when it comes sa ating mga senior citizen, magiging 720 pesos na lang siya. Wow. Sa drug test naman po, 300 pesos. Uy. Ayan. So, meron tayong mga amount. At least, alam nyo po kung magkano inyong mga ihahanda para bukas. And the caravan also includes notarial services from Isabela Provincial Legal Office. Ayan. Meron din pong gun safety seminar
accredited gun club by RCSU2, and may rush ID na rin po tayo dyan. Ayan, kompleto. LTOP forms and other assistances from the PSO Secretariat. And meron na rin, sabi niya, may national police clearance na rin po for tomorrow, headed by or through the Ilagan Police Station. Ayan. So, kompleto na talaga. Naman, oh. Anyway, one stop talaga. One stop talaga. And again, no, thank you sa, syempre, ito ay pinamumunuan ho, no, ng initiative ho, no, ng Provincial Government of Isabela in partnership, syempre, nandyan, hindi nawawala ang Isabela Police Provincial Office. Pero syempre, through our Public Safety Office din, na si Sir Kim Agbayane. Sir Kim, no, I know, kayo ay nasa labas ngayon. Pero nakatutok pa rin ho kayo ngayon. Very active. Very active. Pero anyway, thank you for watching, and of course, kung may mga tanong ho, pwede pa rin ho kayong mag-comment so dito. Kumustahin ko lang yung sa police community relations naman. I know si Ma'am Scarlett talagang batikan ho diyan. Oo, kumusta ho yung ugnayan, yung koordinasyon ng Isabela Police Provincial Office ho, Police Captain Scarlett Topinio, ma'am, no? Halimbawa, yung mga barangay officials, mga peacekeeping action teams, para matukoy at makumpiska yung mga illegal ho na baril sa kanilang komunidad. So, kumusta yung relationship? Actually, sir, Sir Ezekiel, yung relationship between the PNP and the community, matatag pa rin tayo. Yung samahan, yung tiwala ng constituent natin sa mga kapulisan, goods pa naman. Kasi, why? Kasi gaya nga nang nabanggit ni Sir kanina, no, na kung makikita po natin yung mga accomplishment po natin sa loose firearms, ang taas po ng ng porsyento po ng pagtaas. So ibig sabihin, yung community may tiwala sa PNP. Na kung ano man po yung pinapatupad ng PNP, sumusunod ang ating community. Pagdating naman po dun po sa ating mga barangay officials, mga BPATS member po natin, to be honest, napakalaking tulong po nila sa amin. Yung mga barangay tanod natin kagawad, barangay captains, mga barangay officials po, yan po yung pinaka contact persons po namin sa mga barangay po. So napakalaking tulong po ng mga barangay officials po sa ating mga kapulisan. So kaya nga po every time po na bumibisita nga po kami sa mga barangay, sila po yung kauna-unahang katuwang po namin. Sila po yung kasama po namin na pumupunta sa mga liblib-liblib po na lugar. Pala lang po sa kanon, yung mga ganitong simpleng mga impormasyon, Sir Ezekiel, no, maiparating po natin sa kanila. Kasi mahirap din naman, Sir, Ma'am, and partner, na to tell you honestly, ang PNP kasi kokonti lang sila compare sa dami ng mga Isabeleños natin, no? Kaya kailangan itong mga grupo ho nito na makipag-coordinate. Pero mamadagdag ko lang, may mga instances ba na parang namasyal kayo certain sa lugar, may ibinulong sa inyo, may loose firearms si ganito. Kinakatok, di ba meron kayong upland katok? Iba pa po ba yun? Yung just to encourage them na, hey, surrender mo na yung baril mo, meron kami natanggap na impormasyon na ganito. May mga instances ba na tumugon din sila? Kung sa personal ko, Sir Ezekiel, so far wala pa naman. At kung sakali man po na may mga, halimbawa kung nagkataon na may activity kami sa isang barangay and then meron pong isang residenteng nagbigay ng impormasyon po sa amin. Una-una ko kasi sa lahat, nagpapasalamat tayo kasi yung maliit na impormasyon na po yan, malaking tulong na po sa atin. So ang ginagawa po natin, vine-verify po muna natin yung impormasyon na binigay po ng good citizen na po yun, para kung titingnan po natin kung positive po ba or the negative. Tsaka kung sakali man po na positive nga po, yung stations na po ang bahala po na mag-encourage po doon na isurrender po kung anong klaseng baril meron man po siya, kung sakaling meron po. Para malaman kung gaano ho tayo kaseryoso sa kampanyang ho ito, kung sakali si Juan de la Cruz ba nahulian ng loose firearm, ano ba yung mga sanctions? Baka kasi sabihin nila, mahuhuli, kukunin lang naman nila yung baril ko eh. Baka yun may yung thinking nila, partner, no? Oo. Makukulong po ba yan, ma'am? Magbabayad? Magkano po ang kailangang bayaran? Or baka pwede, baka pareho, partner, hindi lang makulong or hindi lang magbayad. Under kasi yun sa sa batas ng Republic Act 10591. Yes, partner. Illegal possession of firearms. Hindi ko mo nakabili ka ng baril pwede ka magagawa mo na lahat. Binili ko to, sa akin to. Ganun. Pero may mga process na may batas na umiiral. At ito, partner, maski meron kang lisensya, dapat gamitin ito sa tamang paraan. Yes. Hindi naman kumuha ka ng baril para kung ano lang gagawin mo for security purposes lang kung kinakailangan. Ma'am, sir.
Mga ano natin dyan, mga penalties para marinig at malaman ng ating mga viewers po. Opo, Sir Ezekiel, regarding po sa penalties, there's no such thing as above the law. Kami po mismo legitimate na may hawak na Oh, baril. even police, 'di ba? Na may mga ano din. Wala pong exemption yun. As long as na nagkamali, ginamit mo po yung baril doon sa supposed to be na paggamitan mo, which is on the part of the PNP or law enforcement agencies, which is always na sinasabi na in the line of duty. Bagkus, meron pong mga kaakibat na yan na responsibilidad. Sa amin na uniform service, as long as you're doing your job, doing your duty, tamang trabaho lang na sinasabi ng ating regional director, na magtrabaho lang ng tama, ginamit mo yung baril mo sa tama, wala pong problema doon. We will all defend our personnel as long as they are doing their job in line of duty. So wala pong pagkakaiba doon. At the same time, dun sa mga civilian, much more na they have supposed to be aware as gun responsible owner. Yun po yung lagi naming pinapaalala na dapat lahat po tayo, whether uniform service, non-uniform service, or civilian itself, or government employee ka man na hindi ka man in uniform, we must all responsible in a way na sana ginagamit natin yung magkakaroon ng as license holder. Sabi ko, license holder kasi pag hindi naman siya license or unauthorized gun holder, ibang usapan yan. To be responsible gun owner, lahat tayo may pananagutan yan. We are kumbaga, nagkakaroon tayo ng sariling, kagamitan para dun sa ikakabuti at the same time to defend our own family, our own self. But of course, lahat po yan may kaakibat na responsibility. So, wala pong pagkakaiba nun, sir. Lahat po may kaakibat yan na karampatan, na parusa at the same time, obligasyon ng responsibilidad pag ginamit natin ito sa hindi tama. So, always sa amin, sa PNP, as model and of course, kami legit na humawak ng baril, we always do the best example to all gun holder, most especially to dun sa mga civilian. So sa amin, yun, Ma'am Faye, yun ang sabi na. Lahat naman po, may karampatan yan. Whether we like it or not, pag nagkamali tayo, may parusa binibigay at nag-aantay sa atin ang ating gobyerno. Yun lang po, Sir Ezekiel. No one is above the law. Tama ka dyan, partner. Kaya ayoko nung kumuha ng baril. Kasi wala akong pangkuha ng lisensya. Hindi, biro lang. May nagtanong, sir, ma'am, partner. Dalawang tanong actually, pero I don't know. Isa, homemade po yung baril ko. May nagbulang lang Homemade po yung baril ko. Pwede ko po ba yung ikuhanan ng lisensya? Pangalawang tanong, matagal na hong expired yung license ng tatay ko. Patay na po siya. Pwede ko po bang ipalisensya under my name? Dalawang tanong. Opo, Sir Ezekiel, i-classify natin. Yung una is homemade. Actually, sa batas po, hindi ko pwedeng ilisensya yun. In the first place, hindi po siya pasok doon sa category at the same time, doon sa classification ng baril na pwede nating i-register as registered or legit na baril. Kasi i-classify din natin yung homemade. Baka yung homemade na yan is yung paltik. Baka po, although given a paltik, hindi natin alam yung caliber, yung level of capability of that homemade. Baka yung homemade na baril, baka naman pag pinutok mo, lulubog ang Pilipinas. Nako! Diba? Mahirap na. This is legitimate. Hindi po siya pwedeng i-register in the first place. So, kailangan po, sir, yung mga baril na i-apply natin for license or for registration, kailangan galing lang po siya sa mga tindahan na yung mga accredited na Opo, tindahan. Ma'am Faye. Yan po yung sinasabi natin na regulated, classified as, di ba, recognized by the government itself through dun sa batas. Kami sa PNP, wala namang problema kahit anong klaseng baril yan as long as
nagfo-focus po tayo doon sa sinasabi ng batas. As, doon nga, sinasabi doon na regulated and considered to be, di ba, registered firearms. Yung pagpapatransfer naman. Yung pagpapatransfer naman po, sir, wala pong problema doon as long as na yung baril na itatransfer natin is yung sabi ko nga, legit, the same time, complete documents. Oh. Wala pong problema doon. The PNP itself, to the best effort, tutulungan po namin paano po matransfer at the same time. Kailangan walang record, sir. Yes, ma'am. Ang sa amin sa PNP, andun po yung movement ng baril, monitor at the same time, nakikita natin na legit po yung pag-transfer ng baril from one person to another. Otherwise, kung hindi po siya pasok doon sa requirements ng PNP, that would be considered as illegitimate and subject for police operation, ma'am. Oo, parang Opo. monitored nga partner. Kasi ang alam ko yan, di ba sir, pati pag bumili ka ng bala sa isang accredited na store, parang pati yun monitored din. Recorded din po lahat yun. Tama po ba? Yes, ma'am. Opo. Actually, ma'am, lahat po ng non-accredited, non-recognized by the law enforcement agencies, particularly PNP, subject for operation po yun, ma'am. Ibig sabihin, ma'am, yun po yung nagbebenta, nagpaprocess, the same time, nagpapacilitate ng mga movement ng baril or bala na hindi po accredited ng PNP, which is subject for police operation para, kumbaga, ma'am, all those transactions considered as illegitimate, ma'am. Hindi po yun, kumbaga, bawal po sa tingin ng PNP. Of course, bounded by law po kami, ma'am, na bawal po talaga yan. Oo. Nako, I think napakalinaw, partner, sir, ma'am, no, yung talakayan at maraming salamat humuli kay Police Lieutenant Colonel Gary Matagay at of course kay Police Captain Scarlett Tupino sa lahat ho ng impormasyon tungkol sa LTOF Caravan at sa patuloy na pagpupursige ho ng Isabela Police Provincial Office laban sa mga illegal ho na armas. Malaking tulong ito, no, sa pagpapanatili ng katahimikan at kaayusan, partner, ng lalawigan ho ng Isabela. Siguro, mensahe na lang ho ninyo. Anyway, wala naman na akong question. I think crystal clear na, kumbaga, no, yung mga explanation. Mensahe ho ninyo, Police Captain Scarlett Tupino, ma'am. Ayan, bago po tayo magtapos siguro, Sir Ezekiel, no? I think meron po tayong naka-schedule po bukas. Yes, so, okay na lang po ba? Sige. Ayan, Go it's my ahead. pleasure po. Na ipanawagan po bukas po, magkakaroon nga po tayo dito ng caravan, no? Itong license to own and possess firearms or yung LTOF and Firearms Registration Caravan. Gaya nga po ng napag-usapan po natin to, one-stop shop na po, lahat po ng kakailanganin natin dito, iisang lugar na lang po, isang araw lamang po ito. So, samantalahin na po natin yan. Gaganapin po ito sa may FND Hall, second floor po dito po dito sa sa may Capitol Building. Capitol Building po yan. Mag-i-start po yan, Sir Ezekiel, ng I think it's 7 a.m. As early po siguro. Ayan, so lahat po ng nabanggit po kanina na mga kailanganin po natin, paki-prepare na lamang po. At ayan, maraming salamat po, Sir Ezekiel, no? Although, short notice lamang po, pero malaking tulong pa rin po ito pagdating po sa mga kampanya against loose firearms po natin. So maraming salamat po at sa lahat po ng mga Isabelinyo po na nanonood po sa atin, ayan, tulungan at kooperasyon lang po ang kailangan po namin sa panig po ng PNP Isabela. Ayan, maraming salamat po, Ma'am Scarlett. Napakagandang paalala po niyan at syempre napakaganda nitong talakayan na ito para maging aware ang ating mga kababayan para sa magaganap bukas. Ano? At kaya sa lahat po ng ating mga gun owners, tandaan po ang PEDSA. Tomorrow na po yan, bukas po, tandaan nyo. At pati na rin ang mga requirements na kailangan nyo pong dalhin para po sa inyong pagpaparehistro ng inyong mga baril. Magpre-register na po at maghanda para sa LTOF Caravan. At syempre, mensahe din, sir, no, na ninyo sa atin hong publiko. Baka may nais ho kayong iparating din sa ating mga kababayan. Opo, Sir Ezekiel, kay Ma'am Faye, of course, sa aking counterpart, si Ma'am Tupino, di ba?
Anyway, gusto ko lang po magpasalamat in behalf of the PNP in Police Regional Office. Siyempre, gusto nating batiin aming napakasipag, very generous and kind Regional Director of PRO2, Police Brigadier General Antonio P. Maralag. Magandang hapon po, sir. And the same time, our Provincial Director, kay Sir Lee Allen Bauding. Magandang hapon po. Of course, sa amin, sa IPPO, Ma'am Faye, Sir Exigel, napakalaking bagay dahil napagbigyan niyo po ng pagkakataon ang aming kapulisan through kay Scarlett sa akin as DPDA para po kahit sa kaunting panahon, segundo ata or minuto para maipamahagi po yung programa ng PNP. And of course, with the support unending na pagsuporta sa amin sa PNP, ating governor, kay Sir Albano, sa inyo po, Sir Exigel, kay Ma'am Faye. Maraming salamat po. Nonetheless, the PNP itself, andito po kami lagi. Sabi nga nila, sa bawang Pilipinas, may bagong PNP na tumulong sa inyo. And of course, it is always a reminder from our regional director, work silently. Hayaan natin na ang resulta ang magbibigay komento para sa ginagawa natin sa mga taong bayan. Sa akin, Sir Exigel, muli, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang PNP, mabuhay ang Isabela Police Provincial Office. Magandang hapon po. Okay, magandang hapon muli. Maraming salamat Police Lieutenant Colonel Gary Matagay, ang Deputy Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office for Administration, and Police Captain Scarlett Tupino, ang tagapagsalita ng Isabela Police Provincial Office. Ang LTOF Caravan, isa lang ho yan sa inisyatiba din ho ng pamalampalalawigan ng Isabela through our leaders, with us, Isabela Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko Day, at syempre sa pamumuno din ng Public Safety Office through the leader pamumuno ni Sir Kim Patrick Agbayani sa pakikipag-ugnayan nila sa Isabela Police Provincial Office para humuling maisagawa itong taunan na LTOF Caravan. Maraming salamat din sa lahat ng tumutok sa ating programa. Ngayong hapon, abangan muli ang susunod na episode ng ating palatuntunan ng Isabela Connect ka dito tuwing araw yan ng Martes at Biyernes sa parehong oras. Maraming salamat sa inyong pagtutok at pakikinig, at syempre sa ating mga panauhin ngayong hapon. Sana po ay nakakonect na naman kami sa inyong mga isip at puso. Huwag din kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, upang manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon at kaganapan, lalo na dito sa probinsya ng Isabela na tinututukan ng Provincial Information Office. Muli, ito po ang inyong lingkod, Faye Andres. At syempre, sa ngalan naman ng ating Provincial Information Officer na si Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng pamalampalalawigan ng Isabela, Exigel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. At ito ang Isabela Connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programa